Sandali lang po, may naayos lang ako. Ayan. Okay. So muli po mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. At tayo po ay manalangin muna bago tayo magsimula sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa gabing ito. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo muli sa gabing ito upang humingi ng iyong gabay at ng iyong patnubay sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan sa aming mga tatalakaying paksa sa gabing ito. Tulungan mo po ako, Ama, sa aking pagpapaliwanag at dalangin ko rin po na ang aking mga kapatiran ay bigyan mo rin po ng kaliwanagan sa aming pag-aaralan ngayong gabi. Salamat, O Diyos, sa napakagandang pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay muling magsama-sama via Zoom upang amin pong ah, pag-aralan ng iyong banal na salita. Salamat, Ama, sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po ang aking pong screen. As you can see, we are still on the topic of Law and Grace, the truth about Paul's letters. Hindi lang po. At Ilan nasa ano, Ben? Ilan? 18. Dali lang po ba tayo bumalo? Yun. Ayan. So maliwanag na po ba sa inyong screen ang ating PowerPoint? So, ang ating pong tatalakayin ngayong gabi ay pagpapatuloy lamang ng ating pong tinalakay nung nakaraang pera nung biyernes, nung isa pong biyernes, yung Book of Galatians, part 1, at ito ay part 2 na nung Galatians, no? And I'm not sure kung matatapos po natin ito ngayong gabi. So, Paul's letter to the Galatians. At dito po tayo nagtapos nung nakaraang pag-aaral natin sa paksang ito. Ito po yung simula nung part 2, no? Living like a Gentile. So dito ay makikita natin yung hypocrisy ni Peter, wherein siya po ay ni-rebuke, no, ni Paul dahil sa kanyang pakikisalamuha sa mga Gentiles pagkatapos nung dumating yung circumcision party ay bigla siyang umalis kasi dumating yung circumcision party. So kaya ito ay maaring nagdulot din po ng kalituhan doon sa mga Gentiles dahil nung wala yung circumcision party kain pa si sa kanila si Peter. Nung nakitang dumating yung circumcision party ay bigla siyang umalis, no? So kaya ni-rebuke siya dito ni Paul, at ito po ay nasa chapter 2 verses 11 to 14. So kung naalala niyo po yung circumcision party na tinatawag dito, ay ito yung grupo, no, ng mga Hudyo na kung saan sila yung naghatid ng false gospel na tinatawag ni Paul na hindi naman talaga gospel kasi nga yung po mga Gentiles ay inuobliga nila na magpatuli. So alam naman natin na malaking issue to nung araw sa kanila, no? Dahil ang mga Hudyo lang talaga ang tinutuli noon. Dahil ito ay bilang marka
o palatandaan na sila ang covenant people of God. So, kaya itong mga circumcision party na ito ay hinihimok yung mga Gentiles na at pinapapaniwala sila na para sila ay maligtas, kailangan magpatuli sila. So, dito na pumapasok ngayon yung umpong salvation by works, which is, nakita natin from the very beginning, na hindi ito ang ipinapangaral ni Paul. Ang ipinapangaral ni Paul ay ang salvation is by grace through faith, no? At hindi niya sinususugan o sinusuportahan yung katuruan nitong mga circumcision party na para ikaw ay maligtas, kailangang magpatuli ka muna. And when they do that, ng mga Gentiles ay mapapabilang sila sa ano po na magpa-practice ng Judaism. And so kaya siyempre si Peter ay isang kilalang leader din ng simbahan, ay ano po, no? Kumbaga maging siya man ay makikita natin na na-pressure siya rito nitong mga circumcision party na ito. Basahin nun natin yung Galatians chapter 2 verse 11. But when Cephas or si Peter po came to Antioch, ito po si Paul, no? Kinukwento niya. Nung pumunta si Peter sa Antioch, sabi niya, I oppose him to his face. Ano yun, talagang rebuke. No? Rebuke to the max itong si Peter. Because, ang reason, he stood condemned. And why is that? For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. So, maliwanag po na si Peter ay nakikisalamuha, nakikikain kasama yung mga Gentiles. At alam natin, sa kultura ng mga Hudyo noong mga time na yon, ay hindi ginagawa ito ng mga Hudyo to dine or to eat with the Gentiles sa isang table. So, hindi nga sila tumutungtong sa nilalakaran ng mga Gentiles. No? Pero dahil itong mga Gentiles na ito ay na-convert na into Christianity, at nakita natin ito sa pagtalakay natin ng Acts chapter 15, kung papaanong dinipensahan din ito doon sa meeting na yon sa Jerusalem Council, na yung mga Gentiles ay hindi kailangang obligahin na sumunod doon sa mga batas. Now, listen to me very, very carefully, no? Hindi inutusan ang mga Gentiles na kumbaga kahit hindi na sila sumunod sa batas, no? Ay okay lang. Pero ang context po nun, tandaan natin napakahalaga ng context nun. Ang context nun ay hindi nila susundin ang batas kung yung batas ay siyang pinaniniwalaan nila na magdadala sila sa kanila sa kaligtasan. Kaya yun ang context po nun. Laging yun ang context ni Paul. Na kung ang batas, no, ng Diyos ay sinusunod mo dahil yun ang alam mo na paraan para ikaw ay maligtas, then hindi dapat yun. Okay? Laging yan po ang point ni Paul dyan. Hindi umaalis si Paul doon sa katuruan na naligtas ang isang tao sa kanyang dahil sa grasya ng Diyos at sa kanyang pananampalataya sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Pero hindi rin nangangahulugan na kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa iyong pananampalataya sa Kanya, ay hindi ka nasusunod sa batas dahil ligtas ka na. Kundi lalo pa nga na dapat kang sumunod sa batas dahil ikaw ay ligtas na. Okay? Lagi natin tatandaan yan, na kung ang pagsunod sa batas ay ginagamit na pamamaraan para sa kaligtasan, then
hindi po ito sinusuportahan at sinususugan ni Paul. Okay? So ang itinuturo ni Paul ay yung salvation mo is by grace through faith, and once you are saved, then you have to obey the law. Kumbaga po, ang pagtutuli, no? Ang pagtutuli sa kanila ay hindi magdadala sa kanila sa kaligtasan. Okay? Dahil ang magdadala sa kanila sa kaligtasan ay ang pananampalataya nila sa Diyos. Dahil sa biyaya, dahil sa grace ng Diyos. Okay? Now, pero once you are saved by grace through faith, then para sa mga Hudyo, they have to follow and they have to be circumcised. Okay? So, yun ay bilang pagsunod doon sa batas. Now, tuloy natin. Verse 13. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him. So, nakita niyo po, no? Yung effect nung ginawa ni Peter. Nung wala pa yung mga circumcision party, si Peter ay nakikisalamuha at kasamang kumakain yung mga Gentiles. Nung nakita niyang paparating yung mga circumcision party, bigla siyang kumalas. At dahil po dito, yung ibang mga kasama niyang Hudyo ay naging ipokrito na rin. So, ibig sabihin, si Peter ay umakto na bilang hypocrite at nagtangay pa siya ng ibang mga tao, no? Kaya sabi dito, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. So, kaya makita nyo, no? Na ano yung effect kapag ang isang leader ay ay may ginawang isang bagay, either naayon sa batas or di naayon sa batas. Well, hindi po natin talaga maiaalis na merong malilito, na merong maniniwala, na merong susunod. No? Kaya talagang na merong susuporta. So ito po yung nangyari dito. At binigyang diin pa dito ni Paul na maging si Barnabas. No? Isa rin sa mga manggagawa was led astray by their hypocrisy. And then Paul continued in verse 14, but when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel. No, nung nakita ni Pablo na hindi sang-ayon ito sa ebanghelyo, sa katotohanan ng ebanghelyo, I said to Cephas before them all, so publicly, ganito katapang si Paul, if he sees something is wrong, then he will rebuke even in public. So, dito makikita natin si Paul na hindi siya na-pressure nung circumcision party na ito. Di ba? Si Peter na-pressure si Barnabas na-pressure Oh, pero si Paul hindi, ni-rebuke niya pa in front of everybody. Kaya sabi niya, if you though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Diba? So sila nga nag-asal Gentile kumbaga Tapos ngayon, pipilitin nila na itong mga Gentile ay sumunod na parang mga Hudyo. At ang isa po doon ay yung pagpapatuli. But pinupuwersa nilang magpatuli yung mga Gentiles. So kung kayo nga, sabi ni Paul no? Na kayo'y mga Hudyo pero ang asal no, parang asal ng mga Gentile. Tapos ngayon pinipilit nyo na yung mga Gentiles mag-asal Hudyo. So he rebuked them. No? Paul rebuked them publicly. So, that's why ito po yung
isa sa makikita natin, no, na kaipokritohan ni Peter. So kaya mga ano na ito, no, mga kinikilala nating mga leaders, kinikilala nating matataas ang pananampalataya, pero hindi sila exempted no. Sa peer pressure, hindi sila exempted. Tao rin lang itong mga ito na pwede silang ma-pressure. At dito ay makikita natin mas takot pa si Peter sa mga circumcision party kesa sa Diyos. At hindi ho tayo pwedeng maging judgmental dito eh. Kasi may mga pagkakataon din ho, ganyan din tayo. Whether nasa trabaho tayo, or nasa community tayo, or nasa pamilya natin, no? Or nasa eskwela para sa mga estudyante, or kasama natin ang mga business partners natin, minsan no, ay mas takot tayo sa kanila kaysa sa Diyos eh. Mas nagko-compromise tayo katulad ng ginawa ni Peter. Nagko-compromise tayo dahil sa mas takot tayo sa kapwa natin kaysa sa Diyos. And marami pong Kristiyano ang ganyan. Marami hong Kristiyano ang ganyan. Leaders. At hindi ho tayo exempted yan. At siguro in one way or the other, lahat ho tayo ay na-subject na sa ganyan. Na tayo ay naging ipokrito. No? Kumbaga pagka Sunday, parang napakabanal natin, di ba? Pero pagdating na natin ng Lunes, nasa trabaho na tayo, nasa ano na tayo, nasa opisina na tayo o nasa eskwela, iba na ugali natin, iba na ang ating mga pananalita, iba na ang ating mga aksyon. Tayo ay sumasabay na sa sa galaw ng mundong ito, no? Sa kaisipan ng mundong ito. Pero pagdating ng Sunday, banal na naman tayo. So, lahat naman ho yan kita ng Diyos yan. Kaya ni-rebuke ni Paul si Peter dahil mas takot ka pa sa tao kaysa sa Diyos. Hindi mo pinanindigan kung ano yung dapat mong panindigan bilang isang leader, bilang isang Kristiyano, at nagpatangay ka sa pressure ng tao, nagpatangay ka sa doon sa circumcision party, no? So ano nangyari? Nagdulot ng kalituhan, di ba? Nagdulot ng kalituhan mismo doon sa mga Hudyo. Yung iba dahil tingin nila siguro tama yung ginawa ni Peter, nakisang-ayon na rin sila, mga naging ipokrito na rin. So, and even leaders sa mga time na yon ay nagkaroon din po ng confusion, no? Now, nung binasa po natin yung mga talata, makikita natin na hindi pinag-uusapan yung dietary laws. Nabanggit lang na si Peter ay nakikain sa kasama yung mga Gentiles, at nang dumating yung circumcision party, kumalas si Peter, umalis doon. Alam niyo ba na meron hong mga Christians, no? Even pastors, na ginagamit po yung account na yon sa Galatians chapter 2 na ang context daw nung pangyayari na yon is about the dietary laws. Malinaw naman hindi pinag-uusapan yung dietary laws ng mga Hudyo diyan. No, ang pinag-uusapan diyan ay yung kaipokrituhan ni Peter na nakahalubilo sa mga Gentiles, pagkatapos biglang kumalas nung dumating yung circumcision party. So there's nothing about dietary laws. Okay? So it is the issue was treating Gentiles as second-class believers. Kaya sabi dun sa Acts 11:2, so when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, "You went to uncircumcised men and ate with them."
Okay? So, kaya malinaw dito na si Peter nakihalubilo sa Gentiles, which is yun sana ang tamang dapat gawin. Pero nung dumating na yung mga circumcision party na nagpe-pressure dito sa mga Gentiles to get circumcised before they can be saved, kumalas si Peter, umalis. Kaya parang ito po ay ano rin, uh, parang naging senyalis din na sinasang-ayunan ni Peter yung mga circumcision party. So, nagkaroon ho ng confusion. Nagdulot din ng hypocrisy dun sa iba pang mga Hudyo. At lagi pong sinasabi, no? Lagi pong sinasabi ni Paul na no one is justified by works of law. By works of law. No one is justified by works of law. Ano po yung tinutukoy dito na binanggit dito sa mga binasa nating talata na works of law? Yung tungkol po doon sa pinipilit ng circumcision party na ang mga Gentiles bago ma-save ay kailangan magpatuli muna. At yun po yung sinasabi ni Paul na kapag ipinilit nila yun ay works of law at hindi sila ma-justified, no? Hindi mapapawalang bisa ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod doon sa ipinipilit ng mga circumcision party na tinatawag ni Paul na works of law. Okay? So, kaya po, ulitin ko, ang pagsunod sa batas ng Diyos ay nararapat lamang. Hindi para tayo ay maligtas. Hindi para tayo ay ma-justify. Kundi ang pagsunod sa batas ng Diyos ay nararapat lamang kapag tayo ay justified na. Mas lalong dapat nating sundin ang batas ng Diyos kapag tayo po ay napawalang sala na. Mas lalong dapat sumunod tayo sa batas. So, the point here is justification comes through faith in Messiah, not in the law. Okay? So, all throughout the letters of Paul, lahat po yan ay yaan ang tema ni Paul. Never na sinang-ayunan ni Pablo ang katuruan na para maligtas ang isang tao ay kailangang sumunod siya sa batas. Okay? Now, hindi po ibig sabihin nun masama ang pagsunod sa batas. Kundi ang ibig sabihin lamang po nun, mga kapatid, ay hindi ka masesave kung ang gagamitin mong daan patungo sa salvation ay ang pagsunod sa batas. Okay? Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo susunod sa batas. Dahil mas dapat kang sumunod sa batas kapag ikaw ay ligtas na. Okay? Kaya yung justification mo is through faith in Messiah, the Lord Jesus Christ. No? So no one is justified by works of law, and justification comes through faith in Messiah. In verse 16 of chapter 2, it says, "Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus." Now, please think of the context of the letter. No? Huwag niyo pong aalisin sa isip ninyo na dito sa letter na ito ay merong ina-address si Paul na mga circumcision party. Na ang circumcision party na ito ay ipinipilit nila doon sa mga Gentiles na para sila ay maligtas, kailangan sila ay magpatuli. At yung pagpapatuli ay bahagi ng kautusan ng Diyos. Okay?
Kaya sinasabi niya, yet we know that a person is not justified by works of the law. Okay? Referring to the circumcision party na ipinipilit sa mga Gentiles na kailangan magpatuli sila bago sila maligtas. To continue, so we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. So ito po yung mga talata na ginagamit upang suportahan at i-justify at ipagtibayin na hindi na tayo kailangan sumunod sa batas. Kasi ang sinasabi po nila, ito maliwanag na sinasabi ni Paul, no? Na you cannot be justified by the works of the law. No? So kaya hindi na natin kailangan sumunod sa batas. Kasi hindi ka naman ma-justify kahit sumunod ka sa batas. So, ang justification natin is through faith in Jesus Christ. Pero hindi po ibig sabihin yan. Again, ulitin ko po kasi marami pong nalilito talaga dito. Dahil ito ang ginagamit na justification upang hindi na sumunod sa batas. Kaya siguro po kayo may experience, kung hindi nyo pa na-experience, may experience nyo yan sa mga kakilala nyong born again Christian, pag kinuwento nyo na pinapractice natin ang 7 feasts of the Lord. Pag sineselebrate natin ang feast of the Lord. Pagka sinabi natin na naniniwala tayo na dapat i-observe ang Sabbath. No? So, pagka binanggito natin yan, for sure, dadalin kagad tayo niyan. Hindi ba sinabi na doon sa Galatians, tinuro na ni Paul na walang ma-justify by works of the law at ma-justify lang tayo through faith in Jesus Christ. Kaya hindi na natin dapat sundin ang law. Dahil yun sinabi na ni Paul na that a person is not justified by works of the law. Diba? So, kaya hindi na natin dapat sundin. So, marami po ang nalilito dyan. Marami ang naniniwala na hindi na natin dapat sundin ang Torah dahil hindi naman tayo ma-justify niyan. Now, the context here is very important. No? Lagi natin tatandaan, merong mga circumcision party. Pinauulit-ulit ko po ito kasi marami po ang nalilito rito. Alam ko nagiging makulit na ako pero kailangan nating intindihin itong mga talatang ito dahil ito ay nagdudulot ng kalituhan sa mga maraming tao dahil hindi po nauunawaan ang context at ini-interpret lang ang verse 16 na hindi iniintindi yung buong context ng Galatians. Okay? So yun po yun yung sinasabi ni Paul na hindi ka ma-justify by works of the law kasi nga pinipilit ng circumcision party na kailangang magpatuli ka para ikaw ay maligtas, which is ang pagpapatuli po ay part of the law. Okay? Ngayon, pag yun ang gagamitin mo para ma-justify ka, no? Para mapawalang sala ka, yung pagsunod doon sa pagpapatuli, then hindi ka ma-justify nun. Dahil ang pwede lang mag-justify sa iyo at ikaw ay mapawalang sala ay sa pamamagitan lang ng iyong pananampalataya kay Hesukristo. Okay? So maliwanag na po tayo doon mga kapatid. At yun ang itinutulak na prinsipyo ni Paul na nakita natin na si Peter ay kumbaga naging ipokrito. Kaya tuloy nagdulot siya ng kalituhan dahil doon sa kanyang inasal na yon. Marami tuloy ang sumunod sa kanya na naging ipokrito din. Okay? Now, sabi po dito sa verse 19, isa pang isa pang controversial na verse ito. Sabi po diyan, for through the law I died to the law so that I might live to God.
Ano, bakit to sinabi ni Paul yan? For through the law, I died to the law. So, ito po, sabi ng mga naniniwala na hindi na natin kailangan sundin ang Torah, ay ano, ang liwanag sinabi ni Paul na I died to the law. Namatay na siya, di ba? I died to the law. For through the law, sa pamamagitan ng batas, I died to the law. Bakit to? Bakit sinabi ni Paul na I died to the law? Dahil ang law, kaya ibinigay ng Diyos ang law, ay para ihayag kung ano ang kasalanan. No? At kinokondena nito ang transgression. The law reveals sin and condemns transgression. Kasi tanggalin natin ang Torah, tanggalin natin ang law. Alisin natin yon. Paano ho natin malalaman na tayo ay nagkasala? Or paano ba natin nalaman na tayo ay nagkasala? Hindi ba't ang pinagbasihan natin, kaya natin alam na tayo ay nagkasala? Dahil alam natin na lumabag tayo doon sa law. Ngayon, kung wala yung law, wala ho tayong nilalabag. At kung wala tayong nilalabag, wala tayong kasalanan. Di ba? So kaya po, ibinigay ng Diyos ang law upang malaman ng tao kung ano ang kasalanan. At dahil nakita mo ni Paul, no, sa pamamagitan ng law, na siya, na kung ano ang kasalanan niya. So nakita ni Paul na siya ay namatay na dahil ang kamatayan ay kaparusahan sa paglabag sa kautusan o paglabag sa batas ng Diyos. Di ba? Pagka ikaw ay nagkasala, ang kaparusahan ay kamatayan. So, at kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Kaya nung makita ni Paul yung law ng Diyos, nakita niya na nilabag niya yon. At dahil nilabag niya yon, alam niya na ang kaparusahan ng paglabag sa kautusan. Kaya niya po nabanggit dito na through the law, I died to the law. Because nakita po ni Paul na na-violate niya ang law ng Diyos. At dahil na-violate niya ang law ng Diyos, then alam niya na ang kaparusahan nun ay kamatayan. Okay? So, for through the law, I died to the law, so that I might live to God. Bakit to? Kasi, yung pong law, dahil nakita ni Paul na kubag niya, ngayon, papaano siya makakaalis doon? Ano ang paraan para maalis siya doon sa kaparusahan ng kamatayan na yon? Wala pong ibang paraan kundi ang Panginoong Hesus. Kaya po yung law na nag-reveal sa atin kung ano ang kasalanan, ay siya din ang nagtulak sa atin para pumunta tayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil wala ho tayong ibang way para tayo ay maligtas mula sa kaparusahan ng kamatayan. Wala hong ibang way. Kaya po kumbaga, kung naging way ay patungo ay ang Panginoong Hesukristo, kaya yun din pong batas na naghayag kung ano ang kasalanan, ay siya din ang ginamit ng Diyos para tayo ay lumapit sa Panginoong Hesus dahil siya lang ang way out. Kamatayan. No? Kaya sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. And then, dali lang hindi ko na mabasa itong nasa sabi niya dyan, I do not nullify the grace of God.
For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. So, hindi niya pinapawalang bisa ang grace ng Diyos. Dahil kung ang righteousness ay sa pamamagitan ng batas, no? Para mapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan, ay kung ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, no? Para maging ma-declare tayong righteous, para ma-justify tayo, then walang kabuluhan daw po ang pagkamatay ni Jesus. Which is tama naman. Kasi para ano pa na mamatay si Jesus kung sa pamamagitan pala ng pagsunod sa batas ay doon natin makakamtan ang justification. Doon natin makakamtan ang pagpapawalang sala sa atin. Bakit kailangan pang mamatay si Jesus? So, sa madalit salita po, hindi talaga pwedeng mangyari na ang pagsunod sa batas ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ang tanging magbibigay lang ng kaligtasan sa iyo ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon na ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus at ngayon ikaw ay ligtas na, then dapat lamang na ikaw ay sumusunod sa batas ng Diyos. So kaya hindi mo binabaliwala ang batas ng Diyos. Hindi pwedeng mawala yun dahil in the first place, paano mo malalaman kung ano ang kasalanan kung hindi mo alam kung ano ang batas ng Diyos? Paano mo malalaman kung ano ang nilabag mo kung hindi mo alam kung ano ang batas ng Diyos? So paano mo malalaman kung hindi balitain mo ang batas ng Diyos? Diba? So kaya po, ulitin, ang itinuturo ni Pablo ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kapag ikaw ay nanampalataya na, ine-expect sa iyo na susunod ka sa batas ng Diyos. Okay? So, yan po ang ating I hope maliwanag na ho sa inyo yon, mga kapatid. At ayaw lumipat ang aking yan. So, obedience is fruit. It is not the root, no? So, righteous living follows salvation. All right? So, obedience does not earn salvation. So, by now, I believe, mga kapatid, na alam nyo na po itong lahat, na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, ng grace lang ng Diyos yan. Kaya tayo naligtas through our faith in Jesus Christ. And it is expected of us, Christians, to have a righteous living. And to have a righteous living, we need to obey. We must obey the law. Dahil, how would you define righteous living? Ano ang magiging parameters mo? Ano ang magiging basis mo that you are living righteously in the eyes of God? Ano ang gagamitin mong sukatan? Ano ang gagamitin mong standard para masabi mo, you are living righteously? No? Wala kang ibang pamantayan, wala kang ibang standard na gagamitin, kundi ang law ng Diyos. Kasi kapag ang law ng Diyos ay sinusunod mo, tinutupad mo, then you are living a righteous life. If you are disobeying the law of the Lord, then you are living in sin, not in righteous living. Okay? So yun ang basihan mo, yun ang standard mo. Kaya kailangan mo pa rin ang batas kahit ikaw ay ligtas na, kahit ikaw ay na-save na.
Hindi mo siya pwedeng baliwalain. Okay? Kaya nga po, ang obedience ay bunga, hindi siya ang ugat. Okay? Bunga po yung obedience. Several times we had repeated this already. Now, in our next Friday fellowship, tatalakayin po natin ito. Is God's law a curse? Tingnan po natin yan. No? Is God's law a curse? Dahil yan po ay matinding ano rin yan. Talakayan din yan. Yung tungkol po sa kung ang batas ba ng Diyos ay nagsilbing curse dyan. No? Nagsilbi pang, kasi sabi po dyan no, sa Galatians 3:10, for all who rely on works of the law are under a curse. Oh, di ba? Kaya sinasabi nila, we rely on the works of the law, under curse tayo, kaya hindi na natin kailangan yan. Again, taken out of context. Kaya kung di mo naintindihan ang context nito, ang magiging interpretation mo dyan ay hindi na nga tayo dapat sumusunod sa batas. Dahil pag sumunod tayo dyan, under curse tayo. But that is not what Paul is telling. Yan po ang ating babalikan at uunawain sa susunod na Biyernes, mga kapatid. God bless us all and thank you for your patience. Thank you for listening. Salamat po sa inyong faithfulness. God bless us all and let us close in prayer.